Sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga suliranin sa paggawa at epekto nito. Ito ay para sa mga grade 10 na mga estudyante na kumukuha o nag-aaral ng contemporary issue. So, sa ating bansa, marami tayong mga suliranin sa paggawa. At makikita natin sa video ito ang mga epekto ng mga suliranin ito. Una ay ang kontraktualisasyon o ENDO. Itong kontraktualisasyon, ito isa itong eskema upang higit na mapababain ang sahod, tanggalan ng benepisyo at tanggalan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa. Noong panahon ni Duterte, nangangampanya siya, yung dating presidente nating Duterte, ang isa sa mga plataforma niya ay wakasan ang kontraktualisasyon sa ating bansa. Pero hanggang ngayon ay hindi ito natupad. Lagana pa rin ito sa ating bansa, itong kontraktualisasyon. Ito ay para pababain ang sahod ng mga manggagawang Pilipino. At kapag ikaw ay under contract or contractual employee ka, ikaw ay walang mga benepisyo na katulad na natatanggap ng mga regular na empleyado. At wala ring job security. Ibig sabihin, wala kang matatanggap na mga kahit anong mga benepisyo. Pag nag-retired ka, wala ka man lamang pension. Hindi katulad ng mga regular na empleyado. Kapag natapos ang contract mo, wala ka man lang matatanggap. So, may epekto ito sa atin, bilang mga manggagawang Pilipino. Ang epekto ng kontraktualisasyon, unang-una, ay ang mga manggagawa ay hindi binabayaran ng karampatang sahod at mga benepisyo tulad ng mga regular na manggagawa. So, ito ang epekto ng kontraktualisasyon or ENDO. Hindi binabayaran ng malaki. Maliit lang ang sahod niya. At walang mga benepisyo kapag ikaw ay kontraktual. Ikalawa, naiiwasan ng mga kapitalista ang pagbabayad ng separation pay. Walang SSS, walang PhilHealth at iba pang mga benepisyo. So hindi katulad ng mga regular na empleyado, mayroong mga pag-ibig, may pension at marami pang iba na natatanggap ang mga regular na empleyado. Number 3, hindi natatamasa ng mga manggagawa ang mga benepisyong ayon sa collective bargaining agreement. So ano nga ba ito? Katulad ng ang mga empleyadong kontraktual ay wala silang mga sick leave, maternity leave, paternity leave, wala silang mga 13-month pay, walang mga bonuses, walang mga Christmas bonus, wala ang mga contractual na mga manggagawa nun. So, yung mga nakapaloob sa collective bargaining agreement ay natatamasa yan ng mga regular na empleyado. Number 4, hindi maaaring bumuo o sumapi sa union ang mga manggagawa dahil walang katiyakan o pansamantala lamang ang kanilang seguridad sa paggawa. Yun ang number 4. Karapatan natin, bilang mga manggagawang Pilipino na sumali sa mga organisasyon, sa mga union ng mga manggagawa, pero kapag ikaw ay kontraktual, hindi ka pwedeng sumali doon. Number 5, hindi kinikilala ng contracting company ang relasyong employee-employer sa mga manggagawang nasa empleyo ng isang ahensya. So kapag kontraktual ka, so hindi yung kinikilala ng company, yung relasyon ng employee at saka employer. So yan ang una na suliranin o problema sa paggawa sa ating bansa at laganap ito sa ating bansa. Malaking pasakit ito sa mga manggagawang Pilipino. At kayong mga estudyante, kayong mga grade 10 students, ang suggestion ko talaga sa inyo sa college, kumuha kayo ng mga kurso na may mga board exam. Ayan. At pilitin ninyo na maging, o pagsikapan ninyo na maging regular employee kayo. Kapag kayo ay regular na, ang gagawin naman ninyo, kayo ay magtatayo ng mga maliliit na negosyo para sa inyong pamilya yan, para sa inyong sarili din, sapagkat hindi tayo dapat umasa, kahit tayo regular na, dun sa sweldo lamang na natatanggap natin. Mababa yun. So, ang mahalaga naman yan, may job security ka. Ibig sabihin, kapag regular employee ka, kahit bumagyo, katulad ng teacher, kahit bumagyo, tuloy ang sweldo niyan.
Kapag habagat, tuloy ang sweldo niyan. Kapag may kalamidad, tuloy ang sweldo. At kapag nag-retired na kami, meron kaming pensyon na hindi yung tinatamasa ng mga contractual employee. So, meron din mga bonuses. May 13 month, may Christmas bonus, may PBB, ang dami pang natatanggap. Kahit maliliit siya, nakakatulong ito sa pamilya. Ang mahalaga talaga ikaw ay ma-regular sa government, sa mga private companies. Ayan. So sikapin ninyo mga grade 10 students na ngayon pa lamang mag-isip na kayo ng mga kurso na kayo talaga ay magkakahanap buhay, magkakatrabaho. Hindi lang basta trabaho, kundi mare-regular kayo sa trabaho para sa job security. Okay, so yan lang yung part 1 ng mga suliranin sa paggawa at ang epekto nito. At sa part 2 ng ating video ay tatalakayin naman natin ang job mismatch, mura at flexible labor. Ganon din naman ang mga mababang pasahod at mga epekto nito. Tatalakayin din natin ang COVID-19. Papasadasan lang natin yan kahit ito ay tapos na. So wala na tayong COVID ngayon. Pero sinasabi ng DOH na talagang may COVID pa rin. Sa lipunan natin, pero may kakayanan na tayo na labanan iyan. Titingnan natin yung mga bagay na yan sa part 2. At ang mga epekto nito ay makikita natin. So maraming salamat sa inyo lahat mga bata. At sana ay kahit papaano ay may natutunan kayo sa video na ito. So God bless you all. Thank you so much.